Itong volunteer ba pagka-graduate mo to? Or parang OJT ba siya? Trabaho na po siya. Nag-graduate na ako dapat sumusweldo na ako pero alam mo yan, sa sobrang hirap ng buhay, kailangan mong maghanap ng mga ibang bagay para kumita ka. Yung tito ko na negosyante, sabi niya sa akin, sorry ha, pero sa ginagawa mong yan, never kang aasenso. Hanggang dyan ka na lang. Yung time na yun, boss, alam mo yan, talagang nanlumo ako doon to the point na ibabangga ko na lang sa sasakyan doon. Kamusta mga kabayan? Mix Jose here and welcome sa panibagong episode ng The Mix Jose Show. Ang programang maghahatid ng kwento ng inspirasyon at tagumpay sa bawat Pilipino. Hindi masamang mag-ambisyon ng mas mataas. Kagaya ng guest natin today, isang taong punong-puno ng ambisyon na gagawin ang lahat para sa pamilya at makatulong sa ibang tao. Paano nga ba siya napunta sa pagnenegosyo? At ano ang sikreto sa kanyang tagumpay? Malalaman natin yan, wala nang iba, kundi kay Sir Jeff Amurao. Mga kabayan, thank you for having me here and masaya po ako at kasama ko kayo ngayon and si Boss Mix Jose. So maraming salamat po and sana marami kayong matutukan. So boss, balita po, there's Karaw pala before. So ano na po siya yung bossing? Curious lang ako. Bakit mo pinursu yung larangan ng pagiging nurse? Nag-volunteer ako for 3 years, no? And syempre, sabi ko nun sa sarili ko, sige, dahil marangal na profession naman ito, magsisilbi ako, no, sa mga pasyente. Pero dumating po kasi yung point noon, boss, na volunteer ako for 3 years. Sabi ko na, paano pa kaya ang magiging buhay ko kapag tinuloy-tuloy ko to? Volunteer meaning? As in volunteer nurse. Yeah. Kasi usually, di ba, pag sinasabing volunteer, ako at least sa akin ang pumapasok dito sa isip ko, volunteer meaning wala kang bayad. Totoo ba? I mean, tama ba yung perception ko? Yes, boss. Kasi nung panahon po namin, no, year 2008, no, kapag pumapasok ka sa isang hospital, bagong graduate ka, syempre, kailangan mo munang maghintay. Dahil meron po kasi sa mga batch namin, mga nakaraang batch na sila yung mga naka-priority. You know? Siyempre, kapag bagong graduate ka, kailangan mo ng experience, talaga maghihintay ka at kailangan mo pong mag-volunteer muna. So yung time po na yon na nag-volunteer ako, as in 4 times a week kang papasok, tapos 12 hours a day, siyempre gastos mo lahat. Itong volunteer ba pagka-graduate mo to? Or parang OJT ba siya? Ay, hindi na po siya OJT. As in, trabaho na po siya. So, ganun po ang tiniis ko for 3 years na nag-volunteer ako, gastos ko lahat para makagain po ng experience. Ayun yung mindset na malupit. Ako naniniwala ako, bossa, na siguro kaya natin ginagawa yun. Ang gusto mo dun is matuto. Pero nga lang, syempre, anything more than 3 years, para naman nasobrahan naman yun. Para naman, di ba, na gets ko yung point mo, boss, na kung ganito lang tayo forever, yes, gusto nating matuto, pero hindi naman yan pwede maging free yung services natin forever. Yes, boss. Actually, meron akong isang tito, no, na negosyante siya, boss. Ngayon, nakikita niya yung pagod ko na for 3 years nagtatrabaho ko, no pay. And then, eventually, kung magiging staff man ako, no, staff nurse ako, ang sweldohan namin noon, boss, 6,000 naman. Gaano kapagod to, bossing? Pwede mo bang i-explain sa amin kung ano yung naranasan mo noon? Anong level ng pagod? Can you remember a specific day or certain moment na para grabe naman tong working conditions ko? Ako po kasi, ang nanay ko is OFW po sa Hong Kong. And ang tatay ko is namimintura lang po. Pintor po siya. So dahil po salat po kami, no? Kaya ang nakapagpaaral po sa akin is ang lolo at lola ko. Yung time po na yon, alam nyo yung, sige, yung tuition namin, lahat ng mga gastos, sila po ang nag-shoulder. Pero yung time na nag-graduate ka na, magtatrabaho ka na, ang sakit po nun, boss, kasi manghihingi ka pa. Nag-graduate na ako dapat sumusweldo na ako, pero nakakalungkot lang po talaga na, alam mo yan, sa sobrang hirap ng buhay, kailangan mong maghanap ng mga ibang bagay para kumita ka. Correct. Pagod na pagod ka na doon sa trabaho. Imagine na yan, boss, di ba? Nagtatrabaho ka, pagod na pagod ka para ka na malalantang gulay. Kasi alam ko, ang trabaho ng nurse hindi biro. So anong naging solution mo sa ganong klaseng setup ng buhay mo? Way back noong 2008 ba ito? Ayun nga po yung nangyari, boss. Kasi sabi ko na, nag-isip talaga ako. Dahil yung tito ko na negosyante, sabi niya sa akin, alam mo, nakikita kita pagod na pagod ka. Sorry ha,
Pero sa ginagawa mong yan, never kang aasenso. Hanggang dyan ka na lang. Yung time na yun, boss, napaisip ako, sabi ko sa sarili ko na, gusto ko tong pagiging nurse pero bakit parang hirap na hirap akong umasenso? So ngayon, tinanong ko po yung tito ko, ano ba ang sikreto para umasenso? Ang sinabi niya, magnegosyo ka. Ang ginawa ko nun, boss, after 1 week, nagpasa ko ng resignation ko. Hindi ka ba natakot na nagpasa ka ng resignation? Dahil masasayang yun, in a sense, di ba? Pag nagpasa ka ng resignation, 3 taon mong tinatrabaho yung pagiging staff. Pag nag-resign ka, bye-bye 3 years yun. Yes, boss. Alam ko po yun. At aware ako doon dahil yung time na nag-resign ako, boss, may slot na ako para maging staff nurse eh. Okay. Alam mo yun, pero siguro talagang everything is a risk, no? So, mas nag-gamble ako sa negosyo. Sabi ko kasi sa sarili ko, 5 years from now, nurse pa rin ako. Paano pag nagkapamilya ako? Paano pag nagkaanak ako? Kaya ko ba silang buhayan doon sa 6,000 naman? Boss, talagang sabi ko, hindi. Kailangan kong umasenso, kailangan kong lumabas sa comfort zone ko. At yun po, boss, nagnegosyo ako. So, kumusta yung unang attempt mo ng negosyo? Ano ba yung in-establish mo nun nung pumasok ko sa larangan ng pagiging negosyante? Ito po, boss, kasi yung time na yon, year 2008, nauso yung mga glutathione na injectables. Ito po, nag-enjoy akong ikwento to kasi ito ang talagang nangyari, boss. Dahil alam ko ang suffering ng pagiging isang nurse. Nagbenta ako ng mga glutathione na injectables sa mga matataas na tao. Kasi ang glutathione nun, boss, is luxury pa rin siya eh. Ngayon, ang ginawa ko, nung nagkaroon na ako ng pera unti-unti, tinulungan ko ang mga co-nurses ko. Pinag-consignment ko sila. Ang deal ko sa kanila, boss, is, sige, magbenta kayo ng produkto. Kunin nyo ang product sa akin, ibenta ninyo. Kapag nabenta ninyo, doon nyo na lang ako bayaran. For 5 years, boss, ganun ang ginawa ko. Kaya po siguro, malaking blessing rin kasi kung nasan ako ngayon, at kung sino po yung mga taong natulungan ko. Naniniwala ako dyan boss na ang tagumpay ng tao nasusukat kung gaano kadaming tao ang natulungan niya. So dito ngayon nagsimula yung notion for 5 years na tumutulong ka sa kapwa mo, kumikita sila, kumikita ka. Doon ngayon yung naging pundasyon mo sa larangan ng pagiging negosyante. Yes, boss. And napakasaya po ng nangyayari ngayon kasi nakaka-proud din po dahil yung mga natinulungan mo dati ng mga nurses, ngayon po, boss, mga CEO na sila. Wow. Owner sila ng mga derma clinics. Wow. Yes, hanggang ngayon po, boss, nakaka-proud lang dahil hindi nila ako kinalimutan. Ako pa rin, boss, ang supplier nila. Ang galing. Oo. So talagang bumaon doon sa tao, no? Nataalala nila na once upon a time, naging parte ka rin ng tagumpay nila. So, moving forward, bossing, after 5 years, what happened next? So, ako i-admit ko na lumakas ang business nun, boss. Pero syempre may mga struggles din along the way, no? Dahil unang-una, yes, negosyante ako, pero hindi ibig sabihin na nagne-negosyo ka, marunong ka magnegosyo. So, may mga struggle ako nangyari, boss. Pumasok ako sa isang franchise business na totally, boss, wala akong ka-idea. Pagkain ito, boss. Pumasok ako, unang-una, hindi ako marunong magluto. Pero sabi ko, hindi, kailangan i-multiply ko yung savings ko. So, pinasok ko po ito na wala akong idea. Boss, sa kasamaang palad, after 2 years, boss, 4 sa mga franchise ko, nalugi. Magkano nalugi mo nun? Boss, ang nalugi ko nun, suma total, mga 4 to 5 million, boss. Yung time na yun, boss, alam mo yun, talagang malaking bagay na yun eh. Malaking halaga na yun eh. Pero talagang nanlumo ako doon, boss, to the point na ibabangga ko na lang yung sasakyan doon. Totoo yan, boss, kasi alam mo yun, hindi mo alam yung experience na binagsakanan ka ng mundo. Alam mo yun, yung malinis yung savings mo eh. Tinrabaho mo, tapos biglang mawawala. Ano yung tumatakbo sa isip mo noong panahon na yun? Na habang umaandar ka, yung thought sa utak is, Jeff, ibangga mo na lang. Ano yung nagsagip sa'yo para hindi tabigin sa kanan or sa kaliwa, hindi dumiretso at magpatuloy sa buhay? Siyempre, nalaman ng buong pamilya ko kung anong nangyayari sa akin. Kasi boss, hindi naman kami pamilya ng mga negosyante. Ako lang po talaga ang nagsubok. So, nung nalaman nila na talagang luging-lugi na ako, yung po kasing lolo at lola ko nasa ibang bansa sila, umuwi sila sa Pilipinas. And then sabi ko, bakit kayo umuwi? Ang sabi ng lolo at lola ko, hindi man ka namin mabigyan ng pera. Masuportahan ka lang namin. Ipagpatuloy mo, bumalik ka sa dati mong trabaho.
So yung time na yun, boss, bumalik ako sa dati ko trabaho at bumalik ako sa Panginoon. Kasi boss ako parang nangyayari, kinatok ako ni God na sabi niya, masyado akong matrabaho, nakakalimutan mo na ako. So yung time na yun, boss, talagang binago ko yung buhay ko. So nanggaling yung mensahe talaga sa lolo at lola mo. Siguro oportunidad to, bossing. Baka magandang plataforma ito, boss, para makapagbigay ng mensahe sa iyong lolo at lola na once upon a time, inaisagip ang buhay. Sa parents ko po, maraming salamat kasi kung hindi dahil po sa inyo, wala ako dito. Ngayon po, sa lolo at lola ko, gusto ko magpasalamat kasi kung hindi dahil sa inyo, wala ako ngayon dito. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako nagsasalita ngayon sa harap. At kung hindi po dahil sa inyo, palagay ko wala na ako sa mundo. And sa inyo po na mga nakikinig dito, sana po kung nakakapanood kayo ngayon, kung pwede po habang buhay pa po ang lolo at lola nyo, kung pwede yakapin ninyo. Kasi po, kailan pa ba kapag wala na sila? Matinding regret po yun. So sana po matuto po tayo. And ngayon, boss, right after that, meron tayo ngayong bago na line of products. And I've heard about it. Ito, yung game. Pwede mo ba sa aking ikwento yung conceptualization nito? Ngayon dumaan tayo sa pagsubok. Andito ngayon tayo sa pag-build ng momentum ng business natin. Kwento mo naman sa atin to si Ken. So ngayon po, gumawa po tayo ng product na pangmasa. Oh. Yes. And ang pangalan po niya is Yugen. So baka po magbalik tanaw tayo, ano ba ang Yugen? Naisip ko po kasi, boss, na-conceptualize ko yan last year, December. Sabi ko, ano kaya ang bagong trend ngayon this 2024? No? So, hindi ko pa kasi aware eh. So ngayon, sinerch ko, parang mystery yata to, mystery ang 2024 kasi hindi ko alam kung lalakas ba ang mga health and wellness brands. So napatype ako, boss, mystery. Tapos, try kong translate. So Yugen. Yugen pala means mystery. Yugen pala means aesthetically attractive. So sabi ko, ay sandali, mukhang maganda to sabi ko. So ayun, from there po, conceptualize ko ang Yugen and this time sabi ko sa sarili ko na it's about time na lahat ng mga tao from different walks of life ma-try naman ang Yugen. Oo, lalo kasi alam niyo naman ang Japanese, usually talaga they represent quality, they represent efficiency and affordability. Ano ang naging mission ng Yugen para sa iyo? Alam naman po natin na syempre dito sa generation natin ngayon, marami na mga nagkakasakit. Kahit nasa 30 years old ka pa lang, tumataas ng blood sugar mo, tumataas ng cholesterol mo. Yung iba na nagkakaroon ng heart attack. So kailangan i-change na po natin yan. Change na po natin ang mentality na parang bandwagon na lang po kasi ang nangyayari na kumare. Meron naglabas ng isang product pampaputi. Tapos naglabas siya pampaputi na naman. Kailangan po mag-stop yun. We have to focus on the problems na nangyayari ngayon. Yun po ang mission natin. Mission natin is holistic wellness. Hindi lang pwede na emotionally healthy ka, kailangan physically healthy ka rin. Yes, pumayat ka nga. Yes, pumuti ka nga. Pero the question is, are you healthy enough? That's why po, release natin si Yugen para ma-solve yung mga health concerns ng mga tao. Ngayon, ito rin representa nito is health, holistic wealth and holistic success. Ano bang ibig sabihin ng holistic success or holistic wealth para sa iyo? Ito po, boss, pinag-aralan din kasi namin ito, habang nurse ako. Kapag po kasi ang isang tao gusto niyang magkaroon ng holistic wealth or holistic wellness, kailangan ma-achieve muna niya ang tinatawag nating OLOF or optimum level of functioning. So, paano ba ma-achieve ang optimum level of functioning? Kailangan una, physically healthy ka. Pangalawa, financially healthy ka. Emotionally healthy, socially healthy, spiritually healthy. Kailangan ma-encompass mo muna lahat ng mga yon. Kapag na-encompass mo na mga yon, you will achieve optimum level of functioning. Ibig sabihin, you are overall healthy. Kapag naging overall healthy ka, then you will achieve holistic wellness. Yan po ang goal and mission ng Yugen Supplements. Napakaganda, boss. Sa iyong humahabol sa tagumpay, tatandaan nyo na ang buhay ay hindi pera lamang. Isipin mo ang kalusugan mo. Isipin mo ang mission mo. Isipin mo yung impact mo sa mundo. Mapagtagpo mo lahat yan, masasabi kong matagumpay ka sa buhay. So yan, mga kabayan, maraming salamat sa pagtangkilik dito sa The Mix Jose
Show. So Boss Jeff, saan ba nila ikaw pwedeng makontak? Just in case meron po silang tanong dito sa Yugen, or ang narinig ko rin, possible din pala magkaroon dito ng distributorship, so reseller program and business opportunity para sa mga kabayan natin dito at sa mga kapwa kong mga sila. May present po namin sa inyo na ang Yugen is now officially open for dealers, regional distributors, and depot. And saan nyo po kami mahahanap? I-message nyo lang po sa Facebook, Yugen. Yun po ang official page namin. At kung gusto nyo naman po na mas mapadali ang transaksyon at kung malapit lang po kayo sa mga area ninyo, i-message nyo lang po, Yugen Regional Distributor, Yugen Depot. So nandun po lahat ng mga information and ito po ang contact number namin na pwede nyo pong i-inquire. Dito po naka-flash sa screen. So in Yugen, now you can. Mga kabayan, maraming salamat sa pagtangkilik ng The Mix Jose Show. Kung gusto niyo po matuto tungkol sa pag-asenso, sa tagumpay sa buhay, at sa pagnenegosyo, please follow, like, and share our programs, Mix Jose, on all social platforms. Like, click, share, follow kung gusto niyo pa pong matuto ng mga ganitong klaseng programa. See you sa susunod na episode ng The Mix Jose Show, at programang maghahatid ng istorya ng tagumpay at inspirasyon sa bawat Pilipino.